espesyal ang mga kabataan sa Diyos. So, isa na lamang po dito si Ismael. So, hinamak ni Sarah, ngunit nakita ng Diyos ang kanyang kinabukasan. Si Hosea, naging hari sa murang edad at pinamunuan ang spiritual na pagbabago sa hula. At ganoon din, si Daniel, batang bihag na naging tagapayo sa hari sa pamamagitan ng katapatan. So, ang Diyos ay lagi at palaging gumagamit ng kabataan para sa kanyang lalaki. So, ito lamang po yung mga halimbawa sa mga kabataan na ibinigay. No? Nandiyan din po si Esther, no? Isang matapang na babaeng kabataan. No? So, ito lamang po yung mga halimbawa na ang Diyos ay may malaking interes o espesyal ang kabataan sa Diyos. So, next po. So, totoo na madalas na minamaliit ang kabataan. So, bata ka lang. So, wala ka pang alam. So, napakasakit, no? Bilang kabataan, sabi bata ka lang. Wala ka pang alam. Lalo na pag narinig mo pa yan sa magulang mo, no? Wala ka pang alam, bakit ka ba sumasagot dito? No? So, ayun yung mga dapat hindi nililimitahan, yung mga ganong edad. No? Kahit bata ay may magagawa din dahil ang layunin ng Diyos ay gamitin ang mga kabataan upang matupad ang kanyang gawain. So, kapag nagkaroon ng maling interpretasyon ang isang kabataan, maaaring ang kanyang reaksyon ay maging mayabang pagtatanggol niya yung sarili niya na, alam ko to, kaya ko itong gawin. No? Kaya yung mga ibang kabataan, ang maling reaksyon nila, susuko na lang sila, madi-discourage, at tatago na lang sa kanilang kwarto, sa kanilang sarili. So, pero, ang solusyon ng Biblia, meron pong solusyon si Pablo, na ibinigay 5 prinsipyo para sa kabataang huwaran na matatagpuan sa 1 Timoteo 4:12. So, una po ay pananalita, pangalawa, pamumuhay, pangatlo, pag-ibig, pang-apat, pananampalataya, at pang-5, kalinisan. Okay, next slide po. Una, pag-ibig natin, pananalita. Okay. So, tandaan niyo po yan ang pananalita. So, ang malumanay na sagot ay nagpapanatag ng tuon. Natatagpuan sa Kawikaan 15:1. So, 2 tainga, isang bibig. So, binigyan tayo ng Diyos na kakayahang makinig ng 2 beses bago magsalita. Santiago 3:9. So, kaya dito pinapakita na kailangan makinig muna ng mabuti dahil binigyan tayo ng ilang tainga? Dalawa. At isang bibig. Ibig sabihin, makikinig muna, hindi muna papatol ka agad kung ano agad pinagsasalita. Intindihin muna ang senaryo. No? Intindihin muna kung ano yung sinasalita ng isa. Hindi kayo magkakaintindihan kung kung salita lahat. Kailangan din makikinig. No? Kaya binigay sa Santiago 3:9, no? 2 tainga, isang bibig. Ganun din, upang maging huwaran ng kabataan, maging halimbawa, maging modelo, maging sa maging mabuting tularan, no? Magsalita ng may respeto. Kahit may reklamo, posibleng ipahayag ang iyong damdamin ng hindi naging agresibo o bastos. So, dito nung magsalita ng may respeto, natatamaan kasi sa mga kabataan, no? Lalo na kapag may mga argument ang mga magulang at anak, no? So, magsalita ng may respeto. No? Hindi naman kailangan na sisigaw ka agad, no? Lalo na kung may gusto ka na
gusto ko to, gusto ko to gawin, no? So, magsalita ng may respeto. Nandun pa rin ang paggalang. Ganun din, ang salita ay makapangyarihan. Sa pamagitan ng hila, nakakakuhin tayo sa Diyos. At nakakasakit, pinili palagi ang nagtatayo. So dito, ang salita ay makapangyarihan. Sinasabi na ang salita ay pwedeng makapag-encourage, makapag-motivate, makapag-inspire. Pero pwede din ang salita ay Tatlo yung babantayan ko sa daan. makasakit ng damdamin. Kaya pumili ng salita, no? Salita na may respeto, no? Salita na naayon at nakakalugod sa May kaman so, sinasabi po dito na kata na ako nakaan. sa panahon ng social media, lalo na kung tayo ay updated sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, makakabasa tayo ng mga masasakit na salita, lalo na Yung tuyo laganap na ang bullying ngayon, no? Yung mga anonymous na account. So, kailangan pumili ng mga salita na naaayon sa naaayon at kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. No? Magkaroon pa din ng respeto sa isa't isa. So, next slide po. Pangalawa ay ang pamumuhay o conduct. Upang maging huwaran ng kabataan, hindi lang sa pananalita, kanina una. Pangalawa ay sa pamumuhay. Sinasagawa. Sabi dito sa Mateo 7:16, sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Sa Exodus 20, 10 utos, salamin ng ating buhay at nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos at kapwa. So, kung mapapansin natin na sa pamumuhay ng isang tao, mapapansin natin na yung isang tao, puro salita lang, no? Pero wala namang gawa. Pero yung isa, kahit hindi niya sinasalita, pero sinasabuhay niya. Saan kaya dito yung mas matimbang? Yung ipinamumuhay, no? Kahit hindi niya sinasalita, nakikita sa kanyang kilos. Ganyan ang huwaran niya kabataan, no? Ipinapakita niya sa kanyang kilos. At ganoon din upang magkaroon ng gabay sa huwaran na pamumuhay, nandiyan ang 10 utos. So, ang 10 utos ay nahati sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. So, kapag gusto mong magkaroon ng pamumuhay na may